Higpit man. Sige na, ma-start na ako. Pero pa si Ma'am Helen. Ano ba ito ka-grupo ko na matato ba? Type na ito. So guys, good morning. Business process po yung title namin. Ka-member ko po si De Monteverde. Introduction. Ano po yung business process? Business process is a series of interrelated tasks or activities that are performed within a organization to achieve a specific business goal. This process can involve people, resources, information, and technology to produce a product or service for a customer to meet a particular business objective. Business process also can be repetitive and routine, or they can be more complex and involve multiple steps and decision points. And then, ito yung key characteristics niya. Ang business process daw ay kailangan maging goal-oriented. Ibig sabihin, business process are designed to achieve specific objectives or outcomes. They contribute to overall goals and strategy of the organization. So, kailangan maging goal-oriented kapag sa business process. Kasi kapag hindi ka goal-oriented, so wala kang parang plano, so wala kang parang mabubuo na strategy sa isang business mo. And then second, yung structured. Structured meaning is processes are typically organized in a structured manner with defined steps and a clear flow of activities. These structures helps in understanding and managing the sequence of tasks. Ibig sabihin ng structured is kailangan mong maging structured o structural sa isang business process o business strategy ng isang business mo. So, ano nga ito, yung define step, ibig sabihin, i-define mo yung mga steps kung ano yung mga gagawin mo muna bago ka magtayo o mag-start ng isang business. And flow na activities mo, ibig sabihin, flow ng business mo kung ano yung mga kailangan mong gawin, ano yung kailangan mong kunin, ano yung kailangan mong ilagay ng task sa isang tao. And pangatlo, cross-functional. Many business processes involve multiple departments or functions within an organization. Cross-functional collaboration is often necessary for smooth execution of processes. Yung last one naman ng business processes na key characteristics is cross-functional. Ibig sabihin nito, marami daw na business processes na involved is multiple departments and marami siyang functions. So, kailangan mo maging cross-functional sa isang business. Ang cross-functional is ibig sabihin, ito ay pagkikipag-collaborate sa ibang businesses. So, mas madami kang ma-engage na customer kapag ginawa mo yon. Bakit? Kasi kapag sinabing partnership o mas madami kang ka-partnership o ka-social sa isang negosyo, ibig sabihin, maganda yung business mo. Pwede kumbaga, madali kang kasosyo, mabuti kang ka-businessman, magaling ka mag-handle ng tao, ng business, lahat. Hindi kasi basta-basta ka kinukuha kapag sa partnership, hindi basta-basta kumukuha ng ang isang company o isang businessman ng isang ka-partnership. Kasi delikado 'yon. Kasi kapag nag-wrong decision yung isa, damay-damay yung lahat. So, 'yon. Next ka na, Ivan. Dito ka na. Saan? Ito report mo. Ayan, input and output. Process that takes, such as a raw materials process or resources, and transform them into outputs. O ano yun? Putol na putol. Ah, inputs and outputs. Process take inputs such as raw materials, information, or resources, and transformation into them into outputs, which are the results and results or deliverables of process. Dito sa inputs and outputs, since ang business process ay naka-base kung paano yung flow ng isang business operations, dito sa
inputs and outputs, dito under siya ng mga, pag kunwari, nagpe-prepare ng mga products. Kasi katulad dun sa mga raw materials into finished goods, bago siya bago siya i-proceed dun sa, di ba, meron pa yung mag-undergo pa sila yung mga products na quality control and bago sila ilabas sa merkado. Yun yung sa inputs and outputs. Transforming raw materials to finished goods. Then next is measurables. Measurables business business process can be measured and analyzed for performance and efficiency. Key performance indicators ano to, KPLS? Juliana, Oh, KPL? oo, KPLS. Nawala Juliana yung presentation. Wait lang. Okay na ba? Nawala. Ay. Uy, baba mo na. Okay na? Ayan na? Ayan. Okay. Measurable. Business process can be measured and analyzed for performance and efficiency. Key performance indicator KPL are are often used to assess the success of the process. Dito sa measurables, um, ibig sabihin dito, yung business process, ina-analyze and ini-evaluate yung bawat process na ginagamit sa isang business. Yun yung parang para malaman nila kung kunwari yung isang process na to ay okay ba? Efficient ba siyang gamitin or mas mapapadali um, yung process ng isang business. Dito nila malalaman, dito nila masasabing ma-evaluate nila na kung parang isang process na ginagamit yung current process na ginagamit ng isang business ay mas efficient ba or mas kulang pa or kailangan nilang baguhin or sabihin natin dagdagan pa na yung process nila kasi dito sa measurable dito nila ina-assess kung okay ba or kung okay ba yung isang current business process nila sa nalilito na ako. Yun, yung sa measurable nga, doon na nila nalalaman, doon na nila na-assess kung ang isang current business process ba nila ay mas efficient bang gamitin compared dun sa mga kasi continue ang para sa kaalaman ng lahat, ang business process ay more on strategic yan. Continuous yan nagbabago para siyang um, para bagang kunwari hindi nare-retain yung mga dating business process then sa mga ngayon sa mga business process ngayon kasi nga continuous siya. The way na nagbabago yung environment nila yung economic status or economic growth ng isang company and growth ng environment nila, doon nagbabago yung business process. Doon nila ina-assess and measure kung okay pa ba yung current na ginagamit nilang business process and magkaya ba nitong i-sustain yung isang business. The next is continuous improvement. Organization often strive for continuous improvement in their process. This involves regularly in evaluating and refining process to enhance efficiency, reduce costs, and improve outcomes. Since yun na nga, na-assess na nila doon sa measurable na sinabi ko kanina, and sinabi ko din kanina na
continuous. Kasi ang isang business process ay hindi nare-retain yan, kundi nag-e-evolve or mas lumalawak pa, nag-widen pa yung mga strategic nila sa business nila. Kasi since continuous nga yung improvement nila, nakadepende sila kung ano yung kalagayan ng or status ng ekonomiya ngayon and sa mga future. Yun lang. Then kung may mga questions, ay, meron pa? Sige. Yan pa. Um, bis- sa akin pa yan. Business process management life cycle. Ito yung design, model, execute, monitor, and optimize. Yung ibig sabihin ng design is yung parang pag sinabi di bang design, magpapasok sa isip natin yung mismong visual impact ng ng isang process, kung paano yung flow nito. Then dito sa design na to, syempre naka under nito yung mga ano ba yung mga um, gampanin ng mga sa bawat um, ma-organize nilang business process. Dito papasok yung design. And dito naman sa model, ito na yung mismong structured na makikita mo na meron na siyang series ng um, plan para dun sa isang business. Yun yung model na pagbabasehan nila kung paano yung flow. Then, sa execute, next ay execute, ito na yung parang usually ang business process ay nagkakaroon ng mga tentative test or dry run na tinatawag. Ang execute, hindi siya yung kapag kunwari nakaisip ka lang na ganito na business process natin, ito na yung strategy natin. Okay na yan for 10 years. Hindi ganon. Nagkakaroon niya ng, since ang sabi ko kanina ay continuous yung nagbabago and continuous yung changes niya in terms of ay depending on environment niya. Then yung sa execute na yun, doon na lang nila nalalaman kung okay ba yung naisip nilang business process. Parang initial implementation ng business process nila. Dito yung under siya ng execute. The next is monitor. Monitor is from the word itself na monitor, dito mo malalaman, dito mo na ma-assess yun kung kunwari efficient ba yung isang business process nyo. And kunwari, kung meron siyang mga downsides na dapat baguhin and mga factors na nakaka-apekto dun sa business process nyo. Then, ang optimize naman, ay next is optimize. Pag sinabi di bang optimize, parang using to maximum capacity ng isang business. Parang ipupush mo siya to full potential. Kasi ang optimize ay parang the more na nag-i-improve yung isang business process ng isang business, the more na na-optimize mo yung bawat kasulok-sulukan niya na um, potential. Kasi meron tayong meron niya ng mga scope na parang kunwari sa isang business process ay ganito lang yung scope niya, hanggang dito lang yan. Pero dahil dito sa optimize, dito mo dahil na-assess mo na siya, sabi natin, na-assess mo na siya, nalaman mo na yung mga do's and don'ts, mga factors na naka-apekto sa kanya, malalaman mo na agad, ma-optimize mo na ay, okay to. Ay, mali to, baguhin natin to. Ganon ang optimize. Parang pinupush mo yung business process to its full potential. Next slide. Ayun lang. Sige. Thank you. May question ba kayo? May tanong ba kayo? May tanong kayo? Wala na. Yung next reporter na para mabilis na tayo. Sino ba sunod?
Nag-screenshot ka na ng ano, On. attendance niyo? Oh, bakit marinig? Kami na yung next. Sige na, mag-present na kayo. Bahala kayo sa buhay. Wala nang tanong yung next reporter na. Thank you. Meron na nga. Uy, nakikita nyo? Ah, Yo, I-ano mo, i-landslide mo, yung ano, i-rotate skip. mo. I can landslide. Nagbabagyo na daw ay kailan slide. Landslide mo, bonak. I-rotate mo yung ano, report mo para mas malaki. Yan, nadali mo. May transition naman pala, mayabang. Okay na yung play. Okay na. Ah, ah, Alat ka may Shopee ha. Alat lang. Marilyn, ba't wala yung ano? oo. Lang, may kanin pa naman. Ah, gutom talaga ako. Ang sa pitchman ko pa ilang pagkakas.
Uy, sorry, kala ko ay nawala pala ako sa Gmeet. Sige lang. Huwag ka naman masyadong maingay at correct. Ano yung Marilyn, mga start na? Okay na yan? Okay na? All set? Marilyn, okay na yan? Wala nang problema yan? Hello? Si Marilyn lang yung problema. Huwag ka mag-type, narinig ka namin. Nakikita, okay lang. Okay na, sige. Sikat na talaga. Ayan. Ay, sir. Anong oras na? Okay. Maligo pa ako. Mamaya na. Oh, so, ano na ba? Pwede na. Okay, so good afternoon guys. This is our report, Strategic Map and Monitoring, together with Marilyn Peña po. Marilyn, next slide daw please. Ay, hindi. Malinaw naman yung reception ko sa inyo, ano? Wait lang ha. Times muna tayo. Wait lang ha. And then, okay. So, let's start. So what is strategy map? A strategy map is tawag dito, is a visual visual visualization tool that helps organizations see their main goals, understand how their various goals connect and relate, and explore the steps they need to take to realize those objectives. Strategy maps help stakeholders see cause and effect connections between strategic objectives. So basically, strategic map defines, yung kanyang definition is more like it is a tool na it helps the organization or any business establishment or sabihin natin mga organizations na tawag dito yung foreseeing the goals or objectives, future or sabihin natin mga futuristic goals or objectives nila kung nakaka-correlate or connected do sa kanilang mga stakeholders. Ito ba kumbaga nagkakasundo ba sila? Ito ba sa tingin nila benefitable para sa kanila? I mean, in the long run, ano ba yung pwedeng mag-gain nila? Ito ba tawag dito, magiging successful ba? It's, if ever maging successful, ano ba yung pwede nilang mas ma-improve pa? Kasi, tawag dito, sabihin natin success, but it doesn't mean na wala kayong makikitang flaws yan in the long run, di ba? Next slide po, please. Okay, strategy maps are made up of four different categories or perspectives. These are four areas
Sorry nabubulol ako eh. These four areas each have their own separate goals, but the goals and actions within each perspective can impact one another. The four perspective includes financial, customer, internal processes, and learning growth. As you can see, itong mga apat na ito ay alinman ang tawag rito, yung ah, according sa perspective ng isang organization, alinman dito parang siyempre sa during the operation, maring pwedeng ito ang tamaan, di ba? Yung possibility na tawag rito, yung magkaroon ng deficiency. Sabihin natin na obstacle. Gaya nito sa financial, dinidictate dito is outlines the tangible financial outcomes of the strategy. Meaning to say, bakit nandito ang financial sa strategy mapping? Kasi sa financial, dyan natin malalaman kung, asensya na kung naglibot ako. So again, dyan natin malalaman yung, sabihin natin, yung mga kailangan i-allocate na funds para sa isang organization na kung ano man ang kailangan nyo gagastusin nyo. Siyempre, kailangan din natin, kailangan ng isang organization i-consider yun. Siyempre, kung ano, gaya na sabi ko, kung ano magagastusin nila, kailangan nila yan. Then, siyempre, sa lahat nila ng gagastusin nila, dapat every items na na-purchase nila, siyempre, kailangan dapat may resibo nga, receipt. Siyempre, kung anong mahirap din kasi yung tawag rito, yung lahat naman yan, yung sobra, aliman ang sobra o kulang dyan. Hindi rin maganda. Dapat nga, always, dapat nga, di ba sa accounting, dapat balance lang. Kasi dyan ang magkakaproblema. Siyempre, pagka may sobra, tawag rito, more likely, nag-invite ng, sabihin natin, ng manakawan. Kasi sobra, kasi ganito lang yung specific budget or dapat ganito lang gagastusin nyo, may sobra. Eh, syempre, palalabasin, pwede mo gawin ng empleyado o kung sino mang naka-assign sa isang trabaho yan, ay alam mo, any types ng kalokohan magagawa nila yan. And aside from this, sabi ko nga, the opposite, yung kulang. Sa sobrang yung kakagastos, sa sobrang kakagastos ng isang organization, they don't realize na marami na silang tawag dito, expenses na parang hindi masyado na nila siguro na overlook and resulting tawag dito, yung maubusan sila ng funds. And customer. Ano ba ang kinalaman ng customer sa strategic mapping? Customer, siyempre, dinidescribe dito yung, sabi nga dito yung impact. Sabihin natin, yung impact sa customer, gaya ng tawag dito, yung, ano ba ang pinaka best example lang nito? Yung, sabihin natin ito, Mang Inasal noon, di ba? Kung bakit tawag dito yung impact na ibinigay niya sa atin, lalo dito sa Daet lang, sa market na lang natin dito sa Daet. Yung nag-impact niyan sa atin, lalo since, tawag dito yung, sila yung nag-dominate, no? Unang-una, at the perfect price, tawag dito yung, sabihin natin malaki, but somehow, nag-isip din ng consumer kung talaga bang really worth it to buy the product. Imagine nga, malaki nga, but habang kinakain mo nga, di ba napapansin mo hindi rin yung nauubos, parang the moment na parang natitira ka ng pagkain, parang nangihinayang na lang na even though busog ka na, parang pinipilit mo na lang na dapat ubusin ko kasi nakakapanghinayang kasi ginastos ko, di ba? Yun yung pangit. Yun yung naging impact no mismong ng Mang Inasal nun. And eventually, problem solved. Ito, pumasok si J-Bon. Kung matandaan niyo yan, nandiyan na lahat. Talagang yung ulam niya talagang pansakto lang. Imagine mo kung 2 servings, 3 servings, sakto lang. Hindi unlike nung kay Mang Inasal, talagang sobra-sobra pa. Na halos hindi mo na talaga kayang ubusin. Na panghihinayangan mo na lang sa mga kanin na sasayang na lang, di ba? Ayun, bali sa akin lang perspective ko, yun ang example lang para mas mag-gusto ko ano gusto sabihin. Internal processes, yung mismo gusto sabihin, identifies which internal processes will affect the strategy. Mismo sa
sa loob mismo ng organization, ano bang may tawag nito, kinalaman nito sa strategic mapping? Sa processing, gaya ng tawag dito, ito na lang, example na naman tayo, another example is itong, ah, ano ba mas madali nito? LTO, sabihin natin ganyan. 'Di ba pagka nagpa-process ang LTO mismo ng mga driver's license card, imagine na mapapansin niyo yung, tawag dito, yung ano bang tawag dun, yung board, yung parang yung ano nila, yung parang flowchart ng yung process kung paano ginagawa yun. And as you can see, naka-indicate doon lahat na dapat sa ganitong station or window, gano'n lang dapat, gano'n lang parang yung duration na yun dapat doon lang yun natatapos. But unfortunately, hindi naman nangyari due to sabihin natin itong mga maraming aside from clients, itong kung ano pa mang errors, human errors, kung ano man yan na nakakaabala sa kanila. And resulting, balik tayo doon sa customer. Doon nangyayari yung, ah ito yun yung nagkakaroon na siya ng impact, yung parang naiinis na, ang tagal. Bakit gano'n? Eh, sabi ganito lang, ganitong oras lang dapat tapos na yan, bakit inaabot ng ano lang ganito, ganito, 'di ba? Yun na yung resulta. And then next is the learning and growth. Ito yung pinakamaganda. Makikita mo yan sa ito, sabihin na natin itong pagsasamahan na natin itong 4 perspectives or categories ng strategic map. After in the long run, syempre nakita mo yung financial, yung mga obstacles, including the customers and internal processes. Nakita niyo yung mga obstacle na ano dapat yung pwedeng i-solve, ano ba dapat yung puwedeng alisin yung mga unnecessary process na hindi naman talagang yung parang hindi naman talaga importante na ano, bakit nandun lang yun. Eto na yun, dito na papasok si learning and growth. Describe how your team and their unique skills fit into strategic plan. Paano na nila gagawa ng strategy para masolusyunan nila yung mismong, nag-e-exist na problem, ano. Next po. Okay, here's ano 'to, an example of strategic mapping. Dito, makikita niyo kung paano, nagfu-function mismo ang strategic mapping ano. Sabihin natin dito sa more likely dito sa tawag dito, sa mostly dito makikita niyo nag-start sa ano, learning and growth. Kaya nga nasabi ko kanina nakita niyo, ah, tawag dito yung lessons o yung lessons sa kanila yung nakita nila yung problems na ano yung pwede nilang gawin. Gaya nito, sabihin natin sa isang organization o isang business, kailangan nilang mag-increase ng employee. Specifically, may expertise talagang alam nila kung paano i-handle yung isang existing problem, lalo ganito mga scenarios, di ba? And then is optimized technology. Bakit optimized technology? Since we are experiencing globalization, lahat naman ng business o any organization ay nag-a-adapt mismo sa tawag dito, technology. And the reason why kung bakit nag-a-adapt mostly itong mga establishments or organizations, siyempre walang iba kundi para mas mapabilis yung trabaho, mapabilis yung trabaho, convenient, and tawag dito yung ayun na halos parang nandun na pala, yung convenience mismo na ibinibigay sa isang customer o client nandun kung bakit kailangan nila mag-adapt. Imagine hindi mo na kailangan na imagine yun itong sa pag-process na lang ng sa papel, hindi na kailangan pumunta-punta dito or kailangan na sabihin natin na ito tawag dito, yung sabihin natin yung sa Jollibee na lang itong tawag dito yung order system nila na hindi na kailangang pumila na ano, parang ano ka na lang, actually pipila ka, pero iaabot mo na lang mismo yung tawag dito yung parang order slip na yun, maliit lang yun, nandun na naka-indicate na lahat kung anong kailangan mo din, ano. And then next is ano, tawag dito, optimize human capital. Dito na, papasok na dito yung internal business process na kailangan, sabi nga dito sa ano, kailangan mag-expand nga nila magdagdag uli ng mga empleyado.
Ito nakita niyo na improve thought leadership, ito kung paano i-handle ng mga isang manager or mga HR, itong mga kanilang empleyado through the entire operation. As you can see dito sa improve internal efficiency, bakit mas kailangan i-improve nila internal efficiency para mas mapabilis nga lang yung trabaho, yung hindi na parang tawag dito, mabilis nga ang galaw ng proseso, yung hindi na yung papunta-punta kung saan-saan itong mga tao mo. Parang specified siya na nandito ka lang, pagkatapos dire-diretso din. Parang yung siya cycle siya, dire-diretso hanggang sa siyempre anong kagandahan siyempre nag-i-improve ka, it reduces cost. Siyempre nga, ito na nga, hindi siya yung gano'n kagastos, 'di ba? Napansin niyo? Siyempre, improve customer experience kung bakit tawag dito, since nandiyan na yung mga taong inilagay mo, hindi na, tawag dito, hindi na itong parang kailangan na manager dapat punta siya rito, punta siya roon, kasi nga may mga naka-assign na mismo. And since na, tawag dito, yung na-a-accommodate ng kanilang employees, ito mga every customer na pumapasok sa kanila, dito na pumapasok yung customer satisfaction yun, na sinasabing improve customer experience, ayun na. Hanggang sa, pabalik na lang pabalik, And then, ito naman, kita nyo naman, wala namang ibang, ito, nakita nyo dito sa may bandang financial, wala namang ibang target ito is, therefore, increase profits pa rin, medyo explanatory na itong iba. Pero kung magigets mo din yan. Anyway, next slide po, please. Sa ibang bato. Okay, ano ba ito? Wala sa B. Saan yung mo, Merlin? Wala. Ito na. Nawala yung mo. Si Julia. Yan. Diyan. Okay, okay. Sorry, okay. Next slide is why should an organization develop a strategy map? Number one, a strategy map can help to get a clearer understanding of the organization's strategic goals. It also helps ensure everyone understands the overall direction. The overall direction rather, and is aligned toward achieving the same goals. Ang isang strategic map, tawag dito, it helps every individual, or employees rather pala sa loob mismo ng organization para tawag dito, mas naiintindihan nila yung kanilang tawag dito, yung roles nila mismo sa loob mismo ng premises, kung ano ba yung dapat yung ginagawa nila. Then paano ba sila tawag dito, sabi ko nga nagfa-function, paano ba sila nakikipag-coordinate through tawag dito, various departments kung sa ano man ng company nila, no? Siyempre, one thing for sure is itong ano pa bang nila to, sabi nga dito, mas maintindihan nila, wala namang ibang nito is, sabi nga dito, achieving the same goals. Number two is a strategy decisions by providing a framework for evaluating different perspectives. It can ensure overall strategic objectives and contribute to the movement of the objectives. A strategic mapping also helps mostly sa tawag dito, mga managers kung
paano ba nila, tawag dito, iso-solve mismo yung, ah, nakikita nilang problem mismo sa loob ng ano, ng opisina nila or sabihin natin sa isang HR manager na paano ba nila paano niya ba mismo gagawin yung step para nga ma-solve niya mismo? Wala namang iba is through evaluation. I-evaluate mo kung ano ba yung nagiging problema sa loob ng, dito yung, ano ba siya, yung parang sa internal business process nito. Ano ba yung nangyayari mismo sa tuwing eto, sa middle of the operation, yung processing, ano ba mismo nangyayari do'n? O doon mismo siyempre ilalagay na mismo ng employees kung anong o sabihin natin customers na ganito yung problema na i-experience nila. And that is the time na papasok sila mismo dun na mga strategies mismo dun na gagawin nila yung, kanilang formulas para mas mapaigi mismo yung pagtatrabaho nila and at the same time yung pagse-serve nila, yung pagbigay nila ng to render their service to their customers ano. A strat Number 3, strategy map can improve resource allocation. It can help an organization to allocate resources effectively by identifying key drivers of success and focusing resources on such areas. The strategy map can also identify resources that may be over allocated or under allocated, allowing room for adjustment. Mostly ito strategy mapping is sabi nga dito is can also improve resource allocation. Best example nito sabihin natin sa akin is yung ano, sabihin natin ng isang LGU. Tawag dito, isang LGU gusto mag-implement ng isang project, sabihin ng road widening project. Siyempre kailangan nila ng source of funds and the only way para makapag-kolekta sila, makapag-allocate sila ng funds nila is siyempre maningil sa, tawag dito, maningil mismo sa mga, tawag dito, sa mga business o sa mga taxpayers na nandito sa loob ng isang bayan. Allocate nila kahit sa barangay, pondo sila, makapag-ipon sila para doon sa kanilang pagpupunan nila ng project. Sabi nga, mas tawag dito, matutulungan nila if maybe over-allocated sila, yung sobra or kulang. Pero kagandahan naman ay, tawag dito, magkakaroon sila ng funds. Ano? Since marami nga silang na-allocate na resources to different departments. Okay, so number 4 is a strategy map can improve communications and it can help to communicate the organization's strategic goals and objectives to employees, customers, investors, partners, and other stakeholders. This will build understanding and support on the organization's strategy, leading to improved performance and results. Masyadong ano to, actually, dito yung self-explanatory, yung improve, of course, to improve communications. Why? Siyempre, through communication, socialization, through other departments, sasabihin na hindi lang sa departments, sa mga stakeholders nyo. Dahil dyan, nakukuha mo yung mismong, para nagkakaroon ka ng room for improvement. Ano ba dapat yung, sabihin nga natin na, imagine even SM, 'di ba? Kasi sabi natin na talagang progressive din ang kanilang company. Pero nakikita pa rin nila na talagang there is still much room para makapag-improve sila. Ano? Ito yung siyempre walang iba nun kundi strategic mapping. Ano? Tawag dito? Next slide. How can strategy mapping help our organizations or teams? Strategy maps helps organizations and teams align their objectives, initiatives, and measures with their strategic goals. It can help organizations and teams to, number one, clarify their organizations or teams' objectives and how they relate to each other. The strategy map can provide a clear picture of what your organization or team is trying to achieve or how they will do it and the resources needed. Of course, gusto sabihin, klaruhin yung
as an organization, as a team, kung ano ba yung yung objectives nyo. Kung talagang sabihin natin ito yung nagkakasundo-sundo kayo, tama ba yung napag-usapan nyo? Ganito ba dapat ang gawin nyo? Siyempre kailangan yung clear picture or yung clear vision na mismo nakikita nyo doon sa gagawin nyo. Ano, yung kung paano nyo ba dapat gawin yun. Siyempre dapat maklaro nyo para yung tawag dito, yung teamwork nga nandoon. Number 2 is ensure that all goals align with the organization's team or team's overall strategic objectives. This will be useful in avoiding conflicting priorities, and ensuring everyone is working towards the same goal. Sa madaling sabi, ang mga, syempre, gaya ng kanina, dapat all objectives and goals ay syempre dapat related kayo lahat. And para mas mapabilis nga din yung tawag dito, yung pag-implement nyo mismo ng isang tawag dito, yung projects nyo. The only way is to tawag dito yung ganyan. Sabi nga dito yung i-divide mo na lang din yung trabaho nyo para walang lahat kayo nagpa-function. Ano? Number 4. Ano ba? Number 4. Di yata yan. Di yata yan. Yung isa pa yata yun. Yan. Number 2 is improve communications to stakeholders, understand the organization or team strategic goals and how they can be achieved. This will help build the buy-in and support for the stakeholders. Of course, improve communication. Improve communication towards your stakeholders. Bakit? Kasi sila mismo yung nakakatawag dito. Sila mismo yung tawag dito yung aside from yung parang nakaka-experience sila mismo ang nakakita. Sila halos rin yung nakikinabang, nakikita nila na ganito pala ang ano yun. Siyempre, tawag rito yung bilang sabi natin or CEO as a president, hindi mo basta makikita yan. Hindi mo makikita yan unless kung hindi ka magtatanong or makipag-communicate mismo sa mga stakeholders mo na parang kulang para may ganito yung problema na kinaharap nyo, parang hindi kayo satisfied gaya nito sa sabihin natin ito tawag dito yung sabihin natin yung ano ba tawag dito sa empleyado na lang yung parang bakit na lang lagi ganito ang ano nyo parang hindi parehas ang pagkwento. Siyempre, wala kang mas maganda pagkukunan kundi mga stakeholders mo din. Siyempre, yung communication nga. Next is, ano pa ba? Ano pa ito? Improve their focus on the critical strategic objectives. A strategy map can help ensure that resources are allocated effectively and efficiently by highlighting the key drivers of success. Of course, ito mga critical strategic objectives, sa team, siyempre yan yung talagang most dapat pinagpupukusan. Gaya yan, siyempre, nakapag-formulate na kayo ng gagawin nyo, mga ideas nyo, projects. Siyempre, ang pinaka niyan, sabi nga, aside, siyempre yung pinaka-critical na yan talaga, yung money. Yung funds or financial. Ngayon, saan nyo kukunin? Sa kayo mag-allocate. Okay. Number 5 is develop a set of key performance indicators or KPIs aligned to the strategic objectives. This can help to measure progress and identify areas for improvement. Tawag dito, sa team, siyempre kailangan rin natin mag-develop ng tawag dito yung key performance indicators na siguro sa akin itong paano ba ito? Para mas it's more like para siyang motivation sa isang employees o sa mga kasamahan mo, parang bibigyan mo sila na parang mas naiinganyo sila na makapagtrabaho, ma-motivate na
ma-achieve niyo as a team yung goals na tina-target niyo, 'no. Okay, last is how to build a strategy map. Number 1 is assess or develop your organization's foundational strategic elements. Number 2 is formulate your strategy. Gawin mo yung, i-formulate niyo yung strategy niyo. Number 3 is create your strategy map. O siyempre after formulating your strategy, kailangan mo ng gawin. Gagawin mo na 'yun, 'di ba? Mismong, gagawin mo na 'yun isa-isa kung paano mo siya i-implement. Ito kasi pinormula mo na siya. Ganito yung ano niyo, ito yung ta-target niyo na. Then personalize o yung mismong, implementation. Next po, ano daw yung next? Okay, monitoring. Anyway, thank you guys. Hanggang do'n lang ako. Marilyn, good night. Konti na lang 'yan. Abot pa 'yun ng ano, abutin pa yung mga next report. Marilyn, ikaw na Marilyn. Monitoring is collecting and analyzing data to measure progress towards achieving strategic objectives. It involves tracking the performance against strategic goals and monitoring the competitive landscape. Ito yung ito yung sinusuri yung positive and negative sa isang kumpanya para ma-maximize ang mga positive na epekto and masamang epekto sa kumpanya. Yung monitoring kasi is para maging aware tayo sa mga nangyayari
at mapagplanuhan ng maayos batay sa positive and negative impacts kung regular tayong mag-monitor. Next. Objectives monitoring to detect problem situations as early as possible in order to solve them as fast as possible before they become critical for the business. By introducing a tool to provide defined monitoring procedures to enable the customer solution support organization to respond to solve problems more proactively. Objective. Sa pagmomonitor, matutulungan nito na mag-identify yung mga issues ng kumpanya and para matrack yung progress and ma-measure yung outcomes at para masiguro ng kumpanya kung nami-meet ba nila yung expectation nila dun sa yung goals nila and objectives. Next. Bakit yan lang? Walang word. Ayan. The three main purposes of monitoring. To measure performance against established targets and standards. So ito monitoring to measure the performance is para ma-measure mo yung progress ng kumpanya, kung ano ba talaga yung pinaka-target ng kumpanya para ma-achieve nila yung success. Next is to identify deviation from expected result and to make necessary adjustment. Ito naman yung hindi natin ini-expect na mangyayari. So dapat maging ready. So dapat laging ready. So yung nagmo-monitor kailangan niyang mag-develop ng solutions para sa mga issues at error ng kumpanya. Next naman is to provide feedback to process owners and stakeholders on the effectiveness of process and on areas of improvement. Ito naman yung hindi natin ini-expect na mangyayari, so dapat laging ready. So ito yung kailangan nilang mag-provide ng feedback para aware sila sa mga opinion kung ano ba talaga yung dapat na baguhin at i-enhance. Halimbawa, ang product nyo, may nag-comment na hindi daw maganda yung quality. So need ng changes para ma-improve yung product. So napaka-importante nung feedback pagdating sa mga stakeholders or mga customers. Tapos steps of monitoring, analyzing the data to identify trends and pattern. So ito kailangan ng kumpanya na i-monitor yung mga trends na sa panahon ngayon para alam nila yung demand na product para tumaas yung mga sales nila. For example, pag Pasko, ano ba yung nagiging demand na product tuwing Pasko? So yung dapat always updated sila kung ano yung mga nagiging demand base sa napapanahon. Identifying areas for improvement and taking corrective actions as needed. So yung kailangan mong i-identify kung ano ba talaga yung dapat na i-improve sa isang kumpanya para mapagplanuhan kaagad kung kinakailangan. Repeat the process regularly to ensure ongoing monitoring and improvement. Ito naman yung dinidetermine ng kumpanya kung ano ba talaga yung pinagmulan ng error. Kasi kailangan natin i-relate yung solutions dun sa pinagmulan ng ito naman yung dinedetermine ng kumpanya kung ano ba talaga yung pinagmulan ng error. Kasi kailangan natin i-relate yung solutions dun sa pinagmulan ng problem. So, paano mai-improve kung hindi aalamin yung error? Alangan naman, patupad lang tayo ng patupad ng mga plano, hindi naman inaalam yung code. So, dapat you need to repeat the process to ensure the
improvement. So why is important to monitor strategic plans? Monitoring strategic plans are important because it helps to evaluate progress when implementing strategy and determine whether you need to make any adjustments. Monitoring also helps to evaluate the impact of unforeseen events on strategic objectives and make appropriate strategy assessment. So, napaka-importante ng pagmamonitor sa strategy plan. Nagbibigay ito ng guide sa decision making, sa pagmamanage at para ma-evaluate yung effectiveness sa kumpanya. Ayun lang, end muna. Tatka. Goodbye, class. Wala na bang ma-report? Sila Ratio yata. Ratio, ano kayo? Ma-report kayo? Meron pa. Okay. Abot pa naman kayo niyan. Kaya naman. Naka-engineer na yung sa amin. Okay. Engineer na. Hello. Para saan yan? Saan address nga? Good afternoon, guys. This is our presentation, motivation and responsibilities. Wow, the bars. Okay, slide mo na, Juliana. Yung content po namin is sa motivation, sabay yung theories ng motivation, how to stay motivated. Motivated. Okay. So alam naman natin guys na yung salitang motivation, no? Kumbaga parang sa mga jowa-jowa nyo, kaya kayo naman motivate mag-aral. Tapos sa pamilya nyo. Parang ganun lang din sa trabaho. Meron kayong pinaglalaanan para makamit yung gusto nyo o meron kayong goal na kailangan nyo maabot. Yun, part yun ng isang motivated na tao. Kasama din yun sa responsibilities mo, syempre. Pag wala kang motivation, wala kang responsibilities. Okay? Ang motivation ay isang halimbawa ng pag-aaral para sa pamilya. Okay, Juliana, next. Next pa. Sa may ano na. Game A. Next. Next mo. Sa may responsibility mo yun. Yan. Okay na yan. Okay. What is responsibility? Yan. Okay, alam naman po natin na ang responsibility ay isang obligation or duty or task na inaatag sa atin ng mga manager natin or boss natin. Ang
responsibility o pwedeng maging personal or professional man. Personal responsibility is the obligation to, to take care of themselves and our families. Professional responsibility is the obligation to do our jobs to the best of our abilities. Kaya lang yan. Next. Para matapos na. Okay, next. The importance of responsibility. Responsibilities are important for the okay. Matutulungan tayo nito upang mag-build ng trust, gain respect, achieve our goals, make a difference in the world. Okay, next. So natin the consequences of not taking responsibility. Okay, next. Kung matapos na. Okay. There are many consequences of not taking responsibility. Some of the most common consequences is loss of trust, loss of respect, failure to achieve goals, negative consequences for others. Okay, next. Conclusion. Motivation and responsibility are both important for success. By staying motivated and taking responsibility, we can achieve our goals and make a positive difference in the world. Okay, thank you. Yan lang po. Salamat.